Yan. So, abogado ito, nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM at endorsed by party list Jet Nikay. Ito, explain natin ngayon mga kababayan. Sino ito nag-endorso ng impeachment complaint? Party list Jet Nikay na isang contractor din mga kababayan. So ito na nga sinasabi natin. Ito na nga sinasabi. Unang-una, contractor ito, party list. Most likely aso ito ni Tamba at ni Zaldico mga kababayan. So ngayon, ilang witnesses na ang nagsasabi or ang itinuturo na ang posibleng mastermind dito mga kababayan ay si Tamba at si Zaldico. Di ba? Ilang witnesses na? Sino pangalan ito? Toby Chanco. Sino pa? Marami pang iba. Henry Alcantara. Orly Gutesa, tinuro si Martin Romualdez mga kababayan. So anong ibig sabihin yan? Most likely, itong contractor na nag-endorso nito, sabi ko nga, posible aso ito ni Tamba. At ni Zaldico. Na kung saan most likely, alam din nila yung involvement dito ni PBBM. Okay, sabihin natin itong itong contractor na itong mga kababayan na nag-endorso, posible walang direct na masasabi natin o matatawag natin na personal experience or first-hand experience niya sa involvement dito ni PBBM. Pero itong si Zaldico at si Tamba mga kababayan, meron itong first-hand experience. Alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. Si Zaldico ang ginagawang fall guy. At hindi mo maaalis yan. At hindi mo pwedeng exclusive lang yan kay Zaldico. Most likely, masasali dyan si Tamba, mga kababayan. Kaya, alam ni Tamba na kapag magiging fall guy si Zaldico dito, damay siya rito. Kaya ito ngayon ang nakikita kong nangyayari mga kababayan. Kasi nga, alam ni Zaldico at ni Tamba yung involvement ni PBBM dito. Itong pagpa-file ng impeachment, ito number one, posibleng bargain ito. Paano magiging bargain? Kasi nga, para itigil ni PBBM ang pagiging fall guy dito ni Zaldico. Kasi nga, damay talaga si Tamba dito mga kababayan. So kaya, paraan na ito ni Tamba at ni Zaldico na para safe sila, bargain ito kay PBBM mga kababayan. Bargain ito. Bakit magiging bargain? Kasi sila mismo ang may hawak ng ebidensya laban kay PBBM. Kasi nga sila may first-hand experience. Zaldico, nag-umpisa na ngang naglabas mga kababayan. Kaya, yan, posibleng gagamitin yan dyan sa impeachment. At eto ngayon ang kasunod. Pagkatapos ng filing of impeachment ngayon dito, yung Makabayan Black, susunod na mag-file ng impeachment laban kay PBBM. Nakita nyo yung pattern ng pangyayari mga kababayan. Balikan ninyo yung nangyari kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko pinagtatanggol dito sa PBBM mga kababayan Pinapakita ko lang yung connection ng mga pangyayari. Yung mga kasunod-sunod. Balikan ninyo 2024 December. Sino nag-file ng una? Akbayan. Sinundan ng Makabayan Black yung impeachment ni VP Sara. Bakit? Kasi sila ang inutos ni PBBM mga kababayan. At bakit sila nag-file impeachment? Kasi binulgar ni VP Sara yung kalokohan ni Zaldico at Martin Romualdez. Ngayon, kasi nga itong tatlong to magkasabuatan, PBBM, Zaldico at Tamba,
Ang nangyari, gustong ilaglag ni PBBM si Saldico para hindi siya madamay. At hindi madamay yung pinsan niya. Ang problema nga mga kababayan, naka-attach yan si Saldico dyan kay Martin Romualdez. So kaya, hindi niya maiiwasan yan, malalaglag siya pati dyan. Kaya ginamit na naman ni Martin Romualdez itong Makabayan Black para pang-bargain dito. Kaya ngayon, kasunod nito, again, yung Makabayan Black, binalita ka ngayon lang na magfa-file ng impeachment laban kay PBBM. Nakikita ko dito, mga kababayan, na inuutusan dito si PBBM na maghanap ng ibang fall guy. Most likely, yung hindi nila kaalyado. And most likely, mga kababayan, posible yung mga allies ng mga Duterte. Isa yan sa mga nakikita ko. Mukhang sabihin natin, ang mga masasabi ko, mga 90% yan yung posibleng purpose dyan. Correct me if I'm wrong. Well, I hope mali ako mga kababayan. I hope mali ako na sana itong impeachment na ito ay totoo. Kasi kung pakinggan over sa pakinggan nyo naman yung sinabing mga rason kung bakit, nakikita ko medyo hindi gaano matibay. Yung matibay lang yung pagkidnap kay PRRD. Yung yan lang yung nakikita kong matibay. Unless siguro may ebidensya silang hindi pa natin alam na pwede nga makapag dito kay PBBM. Well, pwede siguro. Okay? Pero yun nga, ito nakikita natin na bargain ito na dapat si PBBM maghanap ng ibang fall guy para safe si Zaldico at si Hamba. Para safe na rin yung sarili niya, hindi ito ituloy yung impeachment or hindi siya malalaglag din dito. So kaya, ang nangyayari dito mga kababayan, na kung sakaling makahanap ng ibang fall guy si PBBM, itong impeachment na ito ay pang-trigger ito doon sa 1-year bar rule ng impeachment. Na kung saan, kapag may nag-file na ng impeachment, hindi na pwedeng mag-file ulit ng impeachment. Kasi preparation yan mga kababayan. At ito pa. At ito pa. Pangalawa yan na nakikita natin na pang-trigger ng 1-year bar rule. Ng impeachment. Ito rin ibang nakikita natin mga kababayan na itong impeachment rin ay posibleng self-destruction ito ng House of Representatives. Assuming totoo itong pag-file o totohanan itong pag-file ng impeachment laban kay PBBM. Self-destruction ito sa House of Representatives. Bakit, mga kababayan? Unang-una or last week, nagsabi na si Congressman Puno na under ng majority na hindi nila susuportahan yung impeachment laban kay PBBM. Imagine niyo yan mga kababayan, congressman yan Hindi pa nga na-file yung impeachment, hindi pa nga alam kung anong posibleng mga issues dyan, hindi pa nga napag-usapan. Yung mga posibleng evidences dyan, sinabi na ni Puno na hindi lang susuportahan. Ibig sabihin mga kababayan, handa silang magtakip ng kanilang mata at tenga, hindi lang ma-impeach si PBBM. So kaya masasabi ko self-destruct ito. Bakit? Sinong masisira dito? Either way mga kababayan, yung House of Representatives kasi nagbingi-bingihan sila, nagbulag-bulagan sila sa mga posibleng issue na i-raise dito sa impeachment. Kung assuming na totoo itong pag-file nila, so lahat ng mga kayado ni PBBM mapapahamak dito yung political career nila. Kasi malalaman ng mga tao yung mga issues, makikita ng mga tao yung mga evidences, yet ayaw ng mga congressman. At the same time mga kababayan, kahit ayaw pa i-impeach ng Congress itong si PBBM, regardless sa mga evidences na nakikita, yung taong bayan na mismo ang magagalit dito kay PBBM. Bakit? Imagine niyo, assuming nga totoo, at makikita ng taong bayan yung mga ebidensya, yet hindi ibuboto ng House of Representatives o ng mga congressman
yung pag-impeach dito kay PBBM, yung mga tao na mismo magagalit. Kasi mas maiintindihan ng mga tao na talaga itong mga congressman ay nabibili. Mga kababayan. Bakit nabibili? Kasi nung pag-impeach na kay VP Sara, may bigayan, pumirma lahat. Eto, pag-impeach kay PBBM, kaalyado ng nagbibigay ng pera, hindi nila pipirmahan, hindi nila susuportahan. Well, anyway, hindi ko sinasabing dapat suportahan kaagad. Of course, sinasabi natin dito na dapat tignan yung ebidensya. Di ba? Pero yun na nga mga kababayan, posibleng babaha ng pera dito ngayon sa House of Representatives para lang mailigtas itong si PBBM. Kasi kung mailigtas dito si PBBM mga kababayan, susunod siya sa bargain dito ni Tamba at ni Zaldico na magkahanap ng ibang fall guy at hindi si Zaldico at hindi si Zaldico at hindi si Tamba. Then, kailangan gamitin nila yung pera nila pangbili ng mga boto sa House of Representatives o mga congressman para hindi ma-impeach si PBBM. Kasi nga ito, bago natin tapusin mga kababayan, ito na nga, inumpisahan na nilang baguhin yung direksyon ng investigasyon. Ngayon, nakikita nating papunta na ito dito kay Manny Bunuan. Namukhang si Manny Bunuan na nga ngayon ang posibleng magiging fall guy dito. So ngayong araw, posibleng magpatuloy itong hearing sa Senado mga kababayan at posibleng dadalo si Manny Bunuan. Sana naman, may ibibigay itong magandang informasyon mga kababayan si Manny Bunuan. Anyway, so yun ang mga nakikita natin. So summarize natin, yung recap natin yung mga nakikita na ito. Noong una, posible itong impeachment ito ay kontrolado ito ni Tambat Zaldico mga kababayan kasi mga nag-endorso nito, aso niya. Kasi nga, itong Makabayan Black, susunod aso din niya ito. Bakit? Kasi bargain ito. Na para hinihikayat si PBBM na maghanap ng ibang fall guy at hindi si Ko at si Tamba. At kung sakaling makahanap si PBBM ng panibagong fall guy dito, kontrolado ni Tamba at ni Zaldico itong mga congressman na ito, so most likely, sila ang boboto dito na hindi i-impeach si PBBM. Of course, may kapalit yan. Di ba? At kung assuming, totoo nga itong pagpa-impeach si PBBM, assuming, maninindigan si PBBM dito, no? Self-destruction ito sa House of Representatives at sa kanya. Bakit? Malalaman ng taong bayan yung mga ebidensya at ang desisyon ng mga House of Representatives or ng mga congressman kung susuporta ba sila dito. Kung sila ba ay totoong for transparency, accountability. Okay? So, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So, dito lang po muna tayo. Paki-like po, share ng videos natin, and then subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.